Hindi, walang kikialam na. Ingat. Oy, pwede mo naman ako i-message, Bok. Hindi mo kailangan tumawag. Iba na yung immigration counters. Nagdagdag sila sa sides. So lahat ng immigration counter, Bok, na nakahilera, yung isang hilera, puro pang Philippine passport na. Tapos yung mga gilid na lang yung mga gilid na lang ang foreign passport tsaka senior. Kumuha ka ng food mo. I want to see your arroz caldo. Dali, ipakita mo sa akin. Kasi nagugutom ako. Boarding. Final call for boarding for the last remaining passengers. Last remaining passengers on Philippine Airlines flight PR438 bound from Nagoya to kindly proceed. Get boarding. Thank you. welcomes you to Hong Kong. The local time is 9:16 in the morning, and the date today is August 9, 2025. The ground temperature is recorded at 30 degrees Celsius or 86 degrees Fahrenheit.
Okay, ayan guys. Hello. Welcome back to Hong Kong. Hong Kong na naman. Walang kasawaan. Nag-Hong Kong tayo last early this year, no? Nung nag-prenup shoot si Alex and si Allen, tapos ngayon kasal na sila. Congratulations. Tayo, we're back here sa Hong Kong. And ito yung aming room. Maliit lang. It's an Airbnb. Enough for Paul and I. Kakadating lang namin, literal. 12 o'clock na. Walang tulog ang mga gay. Nakakaloka. So, since kakarating lang namin, and thank God na nakapag-check-in kami agad, ayusin na natin yung gamit. Tapos, hindi tayo matutulog. No. Sayang ang time and effort. Tinan nyo nga itong isa nagtatrabaho na, oh. Say hi. Yung exposure eh. Wow. sabi ko yung exposure eh. Ikaw yung rason kung ba't tayo nandito. Anyway, guys. Hindi ko alam kung paano ko i-edit itong vlog na to pa. Wala akong kabalak-balak actually na mag-vlog sa airport or yung mga papunta dito. Kasi ilang beses na natin ginagawa yun, di ba? Sawang-sawa na kayo dun for sure. Pero, napa-vlog tayo kasi first time ko magmabuhay lounge as a business class passenger. Kung maaalala nyo yung ating Canada vlog, nakapag-business class naman na tayo. Ang problema lang dun, hindi ako inalaw mag-lounge. Hindi ko alam kung bakit. Tapos ngayon, meron. Tapos ang aga-aga kong nag-check-in na, parang dumating ako before 4, ang flight ko is 7:35. Pinapasok ako agad, dire-diretso. Tinanong ko pa nga yung counter, sabi ko, ma'am, marami po bang passengers today? Or puno ba yung plane? Sabi niya, hindi daw. Kaya pinapasok ako agad. Pero kanina, sa flight, puno yung business class, as in saktong-sakto kami. So buti na lang maaga akong nag-check-in. Kung hindi, baka na-bump off. Tapos, ayun nga, since first time natin sa Mabuhay Lounge, in all fairness, na-impress ako. Malinis, maganda, malawak. Hindi ko expect na ganun siya kalaki. Kasi ibang lounge, pag nakikita ko sa mga vlogs, parang ang sikip-sikip, ang liit-liit, tapos hindi sila pwedeng mag-ingay kasi nga maraming katabing tao. Yun, super lawak, parang 3 function rooms na magkakatabi. Tapos doon sa gilid, sa may entrance, hindi ko na masyadong na-videohan, pero may sleeping area doon. Tapos may shower room din, nakita ko nung palabas na ako. Tapos yung food nila, yung selection, hindi naman ganun ka-extensive. Siyempre, hindi naman siya buffet, di ba? Pero mabubusog ka. Ang tinry ko actually is their famous arroz caldo. Nakadalawang bowl tayo ng arroz caldo. Tapos, tinry ko rin yung kanilang bistek Tagalog. Napakasarap din. Diyos ko, day. Sulit na sulit mag-lounge. And nakapag-work ako doon. Natapos ko yung kailangan kong tapusin for today. So, congratulations. Going here pala, nag-bus lang kami ni Paul. Kung nakita nyo, tulog na tulog siya. Tulog na tulog siya sa bus. Kasi nga wala kaming katulog-tulog. Medyo haggard, medyo malayo. Pero, mas mura. $34 each. Dati, pag nag-train ka, yung Airport Express, mga 70 ba? 80 each. Parang ganun eh. So, malaki yung difference. Dito, syempre, medyo mas hassle lang. Kasi maraming stops. Tapos medyo masikip yung bus, ganyan. Pero kami lang naman dalawa, kayang-kaya namin yung mga maleta, kayang-kaya namin umupo kahit saan. So, walang problema. Tapos, ito pang binok ni Paul, nakapag-stay na kasi siya dito before. Sabi niya, pagbaba namin, pagkaliwa, tatawid lang kami ng isang kalye, andun na yung bus stop going back to the airport. So, pauwi, madali, hindi hassle. And, ngayon lang ako nakapunta ulit ng Hong Kong ng medyo mainit. Hindi naman super init. Considering naglakad kami, hindi naman kami pinawisan. Pero maaraw. And ngayon ko lang na-appreciate, guys, yung ganda ng Hong Kong Airport. Paglapag namin kanina, na-amaze ako kasi may backdrop pala yun ng mga bundok-bundok. Ngayon ko lang napansin. Sabi ko, very Hawaii yung peg. Ngayon ko lang napansin na ganun yung airport. Ang ganda. In fairness, nahiya na naman tayong mga Pilipino. So ayan, mag-nest lang kami, mag-unpack. This is our room. Hindi ko na i-room tour. Ito lang naman yun. Ayan, kama. Ito yung, ano tawag dito? Living area. Living area. Tapos, ito na yung CR. Maliit lang siya. Ayan, toilet na to agad. Tapos yan na rin yung shower. Tapos may hallway lang dito na maliit na pwede mo lagyan ng mga gamit, ng mga maleta. Tapos malaki rin yung space dito sa ilalim ng bed. Pwede mo rin i-slide yung mga maleta mo sa ilalim. So, saktong-sakto sa aming dalawa. This is our day 1 here in Hong Kong. I will see you all later. Okay guys, ayan, umpisa na ng laban. Lalaban na tayo. Kahit walang kain, walang tulog. This is a work trip, by the way. Meron kami mga gagawin dito na business-related. And we will be staying here until Wednesday. So medyo matagal-tagal.
Wednesday ng gabi yung flight namin pabalik na Manila. Biglaan lang din pati to guys. Hindi siya yung plan ng matagal. Kaya kahit kami nagulat, napupunta pala kami dito sa Hong Kong. At saka yun nga guys, since this is a work trip or a business trip, baka wala tayong puntahan dito ng mga tourist spots or mga places na gusto nyong makita. Pasensya na. Pero I will make sure na marami kayong matututunan, marami kayong bagong makikita dito sa vlog na to. Hindi pwedeng hindi pwedeng wala tong kwenta. So ayan, agenda number 1, pera. Hey, mainit guys. Philippines level. Buti na lang meron tayong Jisoo Life. Nasa Mongkok na tayo. Ganun kabilis. Napakainit. Diyos ko dahil, nakikita niyo ba yan? Parang inferno. Inferno? Hala, ano itong dinadaanan natin? Baliktad pala kami ng labas ni Paul. Okay, may meet lang kami here. Di ba lang dito kami kakain or sa ibang lugar. You will see later. So there, done with our first meeting. I think ilalaban na namin yung second meet-up namin bago kami kumain, I think. Sorry. Ang daming nag-video dito. Yun lang, dito kailangan ingatan mo ang iyong self. Saan ba tayo? Okay, mag-MRT kami ulit, MTR kami ulit. Kasi, ayun nga, di ba, lalabas ka sa initan. As in, yung totong init na araw. Tapos sabay pasok ka sa aircon. Nakita niyo may pinuntahan namin, di ba, medyo maganda yung building. Ang lakas ng aircon. Kahit actually dito sa mga train stations nila, malamig. Kaya ingat-ingat kasi pawis, lamig. Ayan, kung nakikita nyo, may dala kaming maliit na maleta lagi. Kasi aside from dyan namin ilalagay yung mga mapapamili namin, meron kami laging dalang bottle of water kasi nga mahal ng tubig dito. So nagdala kami from the Philippines, yung Nalgene. Tapos pinupuno na lang namin siya ng water. Tapos nilalagay namin dito para hindi namin bit. Trick. Life hack. Sa Yautong na kami guys. First time ko makarating sa station na to. Medyo matagal yung biyahe namin papunta dito. Mga 30 minutes. Mga ganun, 25 minutes daw via train. Medyo malayo. May meet lang kami here. Tapos I think babalik na rin kami dun sa TST Mongkok area. Doon tayo kakain. Grabe, ang hirap na walang tulog, walang kain, walang ligo. Wow, look at that view. Ang ganda ng view dito sa loob ng station. Oops. Kalimutan ko na agad kung anong pangalan nitong station na to. Basta ayan siya, kulay dilaw. Okay, nasa Prince Edward naman tayo. Lilipat tayo sa Red Line. We are going to Shamsupo to eat. Okay, ayan, Shamsupo na tayo guys. Kung naaalala niyo kinainan namin dati nila Alex and ni Allen, yung tomato ching or tomato sihing. Doon tayo kakain. I'm so excited. I-time check ko lang kayo guys. I think it's 2 o'clock or 1:59. Ano oras kami dumating? Di ba para alas 12? 2 oras. Ang dami na naming napuntahan. Diyos ko day. Okay there. Welcome to Shamsupo everybody. Kung saan parang na namang inferno. Diyos ko day. Grabe, galit na galit yung araw. Sabi ni Paul, it's giving him more energy daw. True naman, nakakagising yung init. At saka feeling ko, pag kumain kami, aantokin na kami ng malala after. Di ba kasi gano'n naman usually. Eh ngayon parang kaya pa eh. Nilalabanan ng antok yung gutom. So pag nasolve nung isa, antok na lang yung matitira. Ayan na. Maraming tao. Oh no. Naalala niyo ba ito guys? I'm so excited. Okay, so ito yung order natin. Say cheese plus mushroom plus minced beef. $62. Tapos Thai yellow curry and tomato soup with noodles. Tapos Shanghai noodles. Tapos nag-add-on lang ako for $5 na scrambled. Ayan, so again guys, pinalitan nila yung ganito ko kasi may curry yung sauce ko. So, bibigyan nila ako ng stainless. So ayan, pinalitan nila para hindi mag-stain yung curry doon sa puti. Okay, ito yung total natin, $129. Yan yung kay Paul. Kain na. Yummy. Oh, here's mine. Let's eat. Okay, binawi ni Kuya. Okay, thank you. Ito na. Totoo na to guys. Ito na ata yung sa akin. Yeah. Ito
Ito na, first bite. My gosh, this looks so good. Tsaka ang dami niya. Oh my gosh. Yum. Lasang-lasa yung curry. Tsaka ang perfect ng scrambled egg. Uy. Lagyan natin ng sauce. Yum. Hihi, finished. Siya hindi pa. Tapos ito yung reason guys kung ba't nagdadala kami ng bottle of water para makatipid. Kasi I don't think nagbibigay sila dito ng mga service water. Saan nakaputok yung camera ko? Busog. Antayin na lang natin pumutok yung MSG at antokin tayo. Hindi, joke lang. Hindi naman siya may MSG yung lasa, no? Masarap. Try nyo to guys. Tomato ching. Hanggang ngayon hindi namin alam kung anong tawag sa kanya. Dito sa sa Shamshu po. Ngayon pala, after doon, we will look for a McDonald's at i-refill namin yung bote namin ng tubig. Life hack. May nag-aaway dun. Away ba yun? Ito na yung McDonald's, guys. Malapit lang siya, para isang kanto lang. Kaya may mga ganito kasi sa McDo. Tapos si Paul ay bibili ng milk tea. Ayan siya. Ayan na. Kakaiba yung mga tinda nila dito. May McFlurry pa nga yan na iba yung flavor. Nawala na lang. Ayan, yung sinasabi ko McFlurry. Hindi ko maintindihan kung ano yung flavor niya. Pero mukhang masarap. Yan ay 166 pesos na milk tea. And may inis siya kasi kanina pa yung nakalagay doon. Ayaw iabot sa kanya ni ate. Tingnan natin ang pagkainis niya. Ito yan yung aming favorite na milk tea. Pero lalagyan niya ng maraming asukal. Kasi matapang. Pero masarap siya. Yung nakakuha natin, minsan nag-check natin maraming gatas. Yeah, depende sa nagtitimpla. Minsan maraming gatas, minsan matapang yung milk, yung tea. Hello everybody, good morning. It's 11:20. Day 2 here in Hong Kong. Ito na guys, yung totoong laban. Kahapon mali yun, mali. Hindi ako yun. Wala kasing tulog yun, walang pahinga. Ngayon, fresh. Ngayon, I think we're going somewhere. Same old. Again, this is a work trip. Kahapon actually, after nung McDo, umuwi na kami. Tapos, nag-freshen up, natulog. Gumising kami dinner time, nag-dinner lang. Tapos bumalik na rin sa room, nagpahinga ulit. So, maaga-aga tayo nagising today. Kaya, fresh. Be sure. Actually guys, mainit dito. As in, grabe rin yung sikat ng araw dito. Matindi. Para kang nasa Boracay, ganyan. Alam niyo yung ganung levels, yung parang may kirot yung araw. Pero mahangin kasi, so hindi siya super humid, hindi super init. Thank you. Tapos, gagaling kami sa kwarto na super lamig ng aircon. So, paglabas mo ng kwarto, medyo malamig pa, hindi ka papapawisan. Hindi ka gaya sa atin sa Pilipinas, iba paglabas mo pa lang ng CR, lapot. Nandito kami sa loob ng mall ngayon, pero dumadaan lang ata kami dito. Wala kaming gagawin dito, wala tayong bibilhin dito. So ayan, tama. Dumaan lang kami doon sa loob ng mall para hindi tayo dyan dadaan sa initan. Pero we're walking towards, I think, the train station. Oh my gosh! Jeff Sartor. Today is a Sunday pala, kaya pansin nyo may mga shops na closed. May nadaan na kaming Nishu. Ayan, yung milk tea place sa atin na merong Sunday na may boba. Masarap dito guys, mura lang to sa atin. Mas mahal ata dito, hindi lang namin alam yung size. Pero since di pa tayo kumakain, huwag muna tayong mag-Nishu. And napansin ko pala, kahapon pa, sabi ko nga rin kay Paul, I don't know if it's because it's the weekend, pero ang dami kong nakikita, lalo na sa mga subway stations. Alam niyo yung mga pangalan dito ng MTR stations. Di ba ang ganda, yung mga makukulay na tiles, tapos may pangalan ng station. Ang dami kong nakikita mga Chinese influencers
na nagpo-post doon, nagpipicture, as in yung mga alam mong taga-mainland. Tapos ang dami ko nang nakikita nagsiset up ng tripod, mga kumukuha ng videos kahit sa mga kalye. Parang first time ko siyang makita here sa Hong Kong na ganun kadaming influencers na Chinese ang gumagawa ng content here. Ang daming close today because it's a Sunday. Wala nga masyadong tao eh. Oh. Yan, ganyan ang outfitan dito guys. Comfy kasi mainit. Okay, we're back here sa Silver Mine Bake. Ito yung favorite na tinapay ni Paul. Kung naalala niyo yung last Hong Kong vlog namin, na-discover namin to. And bibili daw muna siya. But actually, we're walking towards Golden Lake. I'm so excited. Magbi-beef brisket tayo for lunch. Kakalakad namin. Medyo napalapit na kami dito sa may Harbor City area. So sabi namin, lakarin na namin. Tapos doon na kami mag-lunch before we go on our day. So ito yung binibili namin bread here. Ayan siya, yung parang mga sesame buns. Sarap. Dadaan pala muna kami sa K11. Hindi yung MUC, pero yung K11 malapit dito sa Jordan area. Kalimutan ko anong tawag, art something. May sisilipin lang kami, or may bibilhin. Tapos punta na tayo ng Golden Lake. I'm super excited and super hungry. Arte. Okay, so ayan guys, welcome to K11 UC. Ano nga ba to? Art something? Nakalimutan ko yung tawag. Nakapasok na ako, nakalimutan ko pa. Okay, ayan, may tinignan lang kami doon. Pero baka balikan din namin. Ito yun, kung naaalala nyo, yung hinahanap namin yung Haiti nila Alexis dati. Dito yun. Ngayon, we're going to have lunch sa beef brisket. I'm so excited and so gutom. Okay, naalala ko bigla, meron kami isang vlog na pinuntahan namin yung Golden Lake tapos sarado. Hindi ko lang maalala kung anong araw yun. Kung Sunday din. Oh my gosh, sarado nga na Sunday. Mabuti na lang naalala ko. Buti na lang nasali ko yun sa vlog. Shit. So, saan tayo kakain? Yun ang tanong. Ay. Ready pa naman ako sa beef brisket. Tinitingnan ako na lang kuya. At tayo pakialam. Ready pa naman ako sa beef brisket. Bukas na lang yun. Or some other day. Eh wala, ganun talaga. Sarado. Alam mo, buksan natin, di ba? Ay! So mag-McDo na lang tayo. At least sigurado tayo. May Cafe de Coral din dito sa Chongqing, kaso nag-Cafe de Coral kami kahapon, kagabi, for dinner. So let's go here sa McDo para sure. Ayun na namin mag-isip ng kakainan. Okay, so here's our order. 2 cheeseburger, 2 fries, and 2 milk tea. Let's eat. He's got the biggest sweat in Hong Kong. Okay guys, we're done with lunch. Ngayon, pupunta kami ng MTR and we're going to Mongkok. Okay, nandito kami sa I-Square. Nag-CR lang si Paul. Alam niyo ba, di ba kahapon tinuruan ko kayo na magdala kayo ng tumbler or ng lalagyan ng water, tapos i-refill nyo lang sa either McDonald's or Cafe de Coral kasi yun yung marami dito. Tapos meron silang libreng refillan ng water. Sana pala matagal na namin siyang ginawa. Recently lang kasi namin na-discover na pwede ka palang mag-refill doon. Kasi nung una nahihiya pa kami. Pero nung nakita ko, nung pumunta kami sa McDo kahapon, ang daming gumagawa nun, lalo ng mga estudyante, nire-refill nila yung mga tumblers nila. So huwag kayong mahiya. Ang laki ng masasave nyo sa tubig, sa totoo lang. Kasi sa mga restaurants dito or sa mga kainan, hindi naman sila nagbibigay ng free water. Yun lang yung mga na-discover namin na merong libreng tubigan. McDo and Cafe de Coral. So, pro Hong Kong tip. Welcome to Mongkok, everybody! Okay, ayan, nag-iikot-ikot na tayo here sa Mongkok. Kasi nandito rin pala kami to look for volleyball shoes. Kasi, alam nyo ba, last
week ba, di ba lakas ng ulan? Eh, mga shoes namin, after the game, binibilad ko syempre sa labas para mahanginan. Eh, hindi ko naman alam na uulan ng malakas. Nasa labas kami ni Paul. Nasa labas yung shoe. I mean, umalis kami ni Paul, tapos nasa labas yung shoes. Tapos yung area kung saan ko siya nilalagay, nagbaha. Inanod yung mga sapatos namin. Buti na lang si Paul may extra pair. Eh, ako wala. Nanghiram na lang kami sa friend ko. Thank you, Argel. Sa friend namin, na extra shoes. And matagal ko na rin gustong bumili. So, maghanap tayo dito. Sana merong mura at maganda. Yung shades natin, hindi siya pang forma for today. Grabe yung tirik ng araw. Ibang klase. Although hindi naman siya super init. Ang weird nga eh. Sana ganito rin sa Pilipinas. Okay, papasok tayo dyan. Alam nyo na kung bakit. Gagawin natin ang pinagbabawal na technique. Si Paul na iwan doon sa isang store. Ako magbabawas muna dito. Walang hiya. Manual labor. Ang taas pa naman ito. Yan na-stuck na Crocs. What happened? Kaya ibang mall ka nagbabawal ang Crocs eh. Naisakay sa escalator kasi naiipit talaga. Okay, no. Abort mission. Kasi parang barado yung CR. Pagpasok ko pa lang, meron ng timba ng tubig. Tapos nung chinecheck ko yung mga stalls, lahat ng toilet barado. Tapos may mga laman, nakakadiri. Abort mission. Umatras talaga yung ano ko. Okay, update lang. Ang dami na actually namin napuntahan ng mga stores ng sapatos. Pero wala kami makita. So I guess better luck next time. Or hanap kami sa iba. Pero so far, mag-iikot-ikot lang kami rin here sa Mongkok. Buti na lang medyo nawala yung araw. Medyo lumamig-lamig. Nagkagulo na po. Shibuya Crossing. Doon na ating next destination, SimCity. Okay, again, napuntahan na natin to before. Madalas tayo pupunta dito. Bilihan ng mga gadgets, camera parts, and whatever you need na electronic. Grabe, ang daming tao today. Sunday nga kasi, paulit-ulit. Grabe, ang tao today. Parang may mga releases ata ng mga bagong camera. Hindi ko alam. Grabe. Ang daming tao talaga. Kung nakikita nyo. Tapos yung ibang stores may mga pila-pila. Oh, nakikita nyo ba? Ang dami ng tao. Hindi nga kami makausad. Sa totoo lang, hindi ko alam ba't kami pumasok dito. Hindi ko alam kung may bibiling kami dito. May bibiling ba tayo dito? Lumayas na daw kami dito. Ang daming tao kasi. Okay, ayan guys, we're here sa Hong Kong Station. Chinek ko yung mic ko kung naka-on. We're here sa Hong Kong Station. Ito actually yung station na titigilan nung Hong Kong Express. Like from the airport, pwede kang mag-train papunta dito. Tapos dito, pwede ka nang sumakay ng mga iba't ibang train dun sa iba't ibang parts ng city. So medyo convenient, medyo mahal nga lang. Kami kasi ang ginagawa na namin ngayon, di ba, nagbabas na kami from the airport to the city. Tapos meron tong kadikit na mall, yung Elements. Pakita ko sa inyo. Ayan si Paul. Ayan, Elements. Minsan din, ang ginagawa namin, hindi na kami nag-train. Di ba? From the airport, magte-train ka hanggang dito sa Kowloon. Kowloon Station pala, hindi pala Hong Kong Station. Tapos bababa. Tapos dito sa Elements kami mag-Uber papunta sa hotel namin. Kasi malapit lang naman. Kung TST area. Okay, done here sa Kowloon. Nilipat naman tayo ng, anong station? Kai-Tak. Sa Brown Line. Brown Line ba yun? Basta malayo. Para kayong nag-Hong Kong tour. Okay, ayan guys, we are at Kai-Tak Station. So, saan na namin kayo dinadala? Okay, baka nagtataka kayo bakit palipat-lipat kami ng station kung saan kami napupunta. Meron lang kami mga ka-meeting.
Kasi nga, it's a business trip. Fairness naman, marami kami nagagawa today. Ano oras pa lang? 4 p.m. Kung saan na tayo nakakapunta. Okay guys, ayan, nandito tayo sa East TST Station. Tapos lalakad na lang kami papuntang TST. Explore natin yung labas. However, lobat na ako. So baka ang next clip natin is dinner na. Tapos after that, baka sa room na. Share ko na lang sa inyo kung saan kami kakain today because it's already 6 o'clock. Okay, hindi naman pala malayong lakad. Nasa K11 UC na tayo. Kung naaalala nyo, ito yung mall na pinuntahan namin nila Alistair, pinuntahan namin nila Alex and ni Allen. Yung magandang mall na mahal. Yan, nandito na tayo. Ikot-ikot lang tayo before we go to dinner. Lobat na tayo guys. Hindi ko lang kung naririnig nyo ako. GoPro na yung gamit ko. Pero ano na, magsi 6:30 na. Ang liwanag pa rin. Sayang di ko nakunan yung Avenue of the Stars. Ang daming tao. Tapos ang ganda ng buildings. Kasi kita mo yung bundok sa likod. Hanap na kami nakakainan dito sa TST area. Apakadaming tao. Oh, magsiuwi na kayo. Sorry. Oh my gosh, pumasok kami ng Lane Crawford and tinan niyo sumalubong sa akin. Sana meron dito niyan. If you know, you know. Kung Taekook fan ka or BTS fan or V-stan. Sorry sa pawis, pero I want that back. Excited pa naman ako. Akala ko ito na siya, pero ito siya, oh. Yung pouch version. Oh my gosh, magkano to? 395 Hong Kong dollars. Oh my god, it's okay. Pero gusto ko yung laptop bag and may Jellycat ang alam ko sa Times Square. Nasa Lane Crawford kasi kami ngayon sa Harbor City. Pouch lang. Try namin pumunta ng Times Square. Sana meron. Pero alam ko kasi sold out yun. Pero ang cute ng pouch din. Pero mas magagamit ko kasi yung tote bag. Baka masyado kayo malapit sa face ko. Wala kayong choice. Okay, ayan. Nandito tayo sa Silver Ford. Sa Food Republic. Dito tayo magde-dinner. There's call. As per usual. Kasi wala na kami maisip na kakainan. At least dito sigurado. Yun yung orderin namin. Stay here. Salt and pepper chicken with steak. Hey, chicken steak with Taiwanese minced pork. For $52. Oh my gosh. Anong oras na? 7 o'clock. Ngayon lang kami nakaupo ng matinong upo. And sabi nga ni Paul, beef brisket na kami kasi sarado. So, we have to settle here. Sana naririnig niyo ako. Kahit siya pagod. Say hi. Pagod.
Okay guys, so we're back here sa aming Airbnb. Grabe, today was super tiring. Siguro more than 10,000 steps kami today. Talagang nagmamakaawa na yung mga legs. Sakit-sakit na ng paa. But it was a productive day. Marami kaming nagawa today. Marami kaming napuntahang meetings. Pasensya na kayo guys kung hindi namin kayo naisama doon sa mga meetings na yun kasi it is business related. So, sorry, sa amin na lang yun. Hindi na kayo kasali. But I hope na napakita ko sa inyo yung mga hindi usual na napupuntahan ng mga tourists here in Hong Kong. And napakita ko rin sa inyo how easy it is to go from point A to point B dito. Either train lang, pwede ka rin mag-bus kung mas matyaga ka. Pero grabe talaga yung transport system nila dito. Napaka-convenient. Actually, kahit super init sa labas, mas presko at mas malamig pa sa loob ng station. As in, pagpasok nyo ng station, malamig na siya agad. Hindi mo kailangan pumunta like doon sa platform mismo or hindi mo muna kailangan mag-tap, magbayad para lang lumamig yung area. Malamig na siya talaga pagpasok mo ng station. Kaya di ba winarn ko rin kayo yesterday about yung init-lamig, malakas din yung makapagpasakit. So, kailangan na malakas ang resistensya nyo dito. Anyway, we still have 2 more full days here in Hong Kong and 1 half day before we leave on Wednesday, August 13. Hopefully, meron pa tayong mabuong vlog within those 2 days. I-compress na lang natin yun into 1 vlog. Sana panoorin nyo rin yun, guys. And sana may matutunan kayo and may natutunan kayo dito sa vlog na to. It may not be your typical Hong Kong vlog. Parang nga siyang tour around Hong Kong, ganyan. And hopefully, along the way, nakakapagbigay ako sa inyo ng mga travel tips na magagamit nyo when you visit this country. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below. Share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Bye. Shop Luwinyo and Luwinyo Lux everybody. Tulo na po.